Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon susuriin natin ang paksang diabetic, dragon fruit peel, your secret weapon. Marami sa inyo ang naniniwala na ang pagkakaroon ng diabetes ay nangangahulugang pabago-bago ang blood sugar, lumalabong paningin, pamamanhid ng mga kamay at paa, at panginginig ng binti sa gabi ay normal lang sa pagtanda at bahagi na ng sakit. Naniniwala rin tayo na kapag may sakit na ito, kailangan ng mahigpit na dieta, pag-iwas sa pagkain at inumin, lalo na sa matatamis na prutas, at ang pinaka-naiiwasan ay ang dragon fruit. Kung ganoon ang iniisip ninyo, ang video na ito mula sa channel na Doc Uro ay dapat ninyong panoorin ng maigi mula simula hanggang dulo dahil ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang katotohanan na maaring magpabago sa lahat ng inyong paniniwala, ang pamumuhay ng mapayapa sa diabetes. Ang pagpapanatili ng stable na blood sugar sa 6 hanggang 7 ay hindi isang imposibleng pangarap, mga kaibigan. Ang susi ay hindi sa paggamit ng mamahaling suplemento o sa pag-inom ng maraming uri ng tradisyonal na halaman gamot, kundi sa matalinong kombinasyon ng pinakasimple at pangkaraniwan na sangkap, lalo na ang dragon fruit na kinatatakutan ng marami. Kapag ipinares sa isang kasama na karaniwan nating itinatapon araw-araw, kapag pinagsama ang dalawang ito, ang epekto sa pagpapstabilisa ng blood sugar at lalo na sa pagpapababa ng kolesterol ay maaaring lumaki ng doble. Ito ay isang tip sa kalusugan na parehong ekonomikal at epektibo na inirekomenda ng maraming doktor na may kaalaman sa nutrisyon at tradisyonal na medisina. Ngunit ang totoo, karamihan sa mga pasyente ko ay walang ideya tungkol dito nang pumunta sila sa klinika. Sa video na ito, susuriin ko ng detalyado at ipapaliwanag ang napakagandang kaalaman na ito mismo sa inyong kusina. Mga minamahal kong kaibigan, ako si Dr. Renato Bagani at mayroon akong 35 taong karanasan sa endocrinology at paggamot ng diabetes sa mga senior. Sa loob ng 35 taong iyon sa klinika, napakaraming pasyente ang aking nakita na dahil sa takot sa komplikasyon ay hindi na kumakain ng anuman, sobrang higpit sa dieta kaya't ang katawan ay nanghihina, napapagod, at nawawalan ng lakas. Ang pananaw ko ay ang diabetes ay hindi tungkol sa pag-aayuno kundi sa tamang pagkain. Ngayon, nangangako akong ibabahagi sa inyo ang isang napaka-scientific, napakadaling paraan upang gawing mahalagang gamot ang dragon fruit mula sa pagiging kinatatakutan na bagay na makakatulong sa inyo na mamuhay ng malusog kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang paksang ito. Huwag mag-atubiling bigyan ako ng like at isang subscribe sa channel ng Doc Uro upang hindi kayo makaligtaan sa mahahalagang impormasyon sa kalusugan. Gusto kong ikuwento sa inyo ang isang totoong kuwento. Ito ay isang pasyente ko na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Tatawagin ko siyang Aling Sining. Si Aling Sining ay 82 taong gulang mula sa Batangas, 8 taon na siyang may type 2 diabetes. Noong dumating siya sa akin, ang kanyang blood sugar sa gabi ay nasa 10 hanggang 20. At alam niyo ba, inireklamo niya sa akin na gusto niyang kumain ng prutas, lalo na dahil maraming masarap na dragon fruit sa kanilang lugar sa Batangas. Ngunit kapag nakita siyang humahawak ng piraso ng dragon fruit, pinipigilan siya ng kanyang mga anak at apo. Naku, inay, tataas ang blood sugar mo kapag kinain mo yan. Natakot siya, kaya hindi na siya naglakas loob na kumain. Nakita kong may sakit siya at gutom at stress, kaya sinabi ko sa kanya, Aling Sining, kumain ka lang, pero sa paraan na ituturo ko. Ibinahagi ko sa kanya ang isang maliit na tip na siya ring ibabahagi ko sa inyong lahat ngayon. Ano ang resulta? Alam nyo ba, pagkalipas ng 2 buwan, bumalik si Aling Sining sa klinika ko. Masayang-masaya siya,
Ipinagmalaki niya, "Doktor, ang blood sugar ko ay 6. Lama po na lang ngayon." At hindi lang blood sugar ang nagbago, mga kaibigan, ang kanyang balat ay naging mas pinkish, mas malakas siya, at sinabi niyang masarap ang tulog niya sa gabi. Ngumiti siya at sinabing, "Sana nakinig ako sa doktor noon pa, hindi sana ako naghirap ng maraming taon." Ikinuwento ko ito upang maintindihan natin na ang problema ay hindi ang dragon fruit, kundi kung paano natin ito kinakain. Kaya, nagtataka kayo kung ano ang ipinares ni Aling Sining, ano ang sikreto na ganoon kagaling. Ang nakakagulat na katotohanan ay, ihahayag ko na, ang sinasabi kong ito ay hindi ang ginseng, hindi ang mamahaling Panax ginseng, at hindi rin ito mamahaling gamot sa Western medicine, kundi ang balat ng dragon fruit, ang bahagi na karaniwan nating tinatalupan at itinatapon sa basurahan araw-araw. Tama, hindi kayo nagkakamali. Karamihan sa atin, 99% sa atin, ay kinakain lamang ang puti o pulang laman sa loob at itinatapon ang balat. Akala natin ang balat ay balot lamang at hindi nakakain o baka nga may lason pa. Ngunit, mga kaibigan, pinatunayan ng modernong agham na higit sa 60% ng pinakamahalagang antioxidant at pinakamataas na nilalaman ng soluble fiber ng dragon fruit ay hindi nasa laman kundi sa mismong pink o pulang balat na ito. Itinatapon natin ang pinakamahalagang bahagi ng dragon fruit araw-araw. Marami sa inyo ang maaaring makitang kabalintunaan. Bakit ang balat na itinapon ay makakatulong kay Aling Sining na pababain ang blood sugar? Ngayon, sabay-sabay nating suriin ng detalyado mula sa pananaw ng agham. Ang tanong ay, ano ang ginagawa ng balat ng dragon fruit na ito sa loob ng ating tiyan upang pababain ang blood sugar? Hayaan ninyong ipaliwanag ko muna sa pananaw ng modernong medisina sa pink na balat ng dragon fruit. May dalawang gintong aktibong sangkap. Ang una ay tinatawag na pectin at ang pangalawa ay tinatawag na beta-cyanin. Hayaan ninyong talakayin ko muna ang pectin. Ang pectin ay isang uri ng soluble fiber. Isipin ninyo ito ng ganito, kapag kumakain kayo ng kanin, pansit, o noodles, ang starch at asukal mula sa pagkain ay bababa sa bituka. Kung walang laman ang bituka, ang asukal ay biglang tatakbo sa dugo, na magiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar, tulad ng isang bundok pagkatapos kumain. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may diabetes ay madalas napapagod at inaantok pagkatapos kumain. Kung may pectin sa bituka mula sa balat ng dragon fruit, ang pectin na ito, kapag nakatagpo ng tubig, ay mamamaga. Ito ay bubuo ng isang malapot at makapal na gel. Ang gel na ito ay babalutin ang asukal at starch mula sa pagkain para itong isang matalinong harang. Mga kaibigan, hindi nito hahayaan ang asukal na biglang pumasok sa dugo, kundi pinipilit nito ang asukal na pumasok sa dugo ng paunti-unti, dahan-dahan. Ano ang resulta? Ang blood sugar pagkatapos kumain ay hindi tataas ng husto, kundi tataas lamang ng bahagya at mananatili na makakatulong sa inyong pancreas na hindi ma-overload at hindi kailangan magpakahirap para maglabas ng insulin. Dahil dito, ang insulin sensitivity ay bumubuti. Ito ay ang una pa lamang na sangkap. Ang pangalawa ay mas maganda. Ang beta-cyanin, ito ang sangkap na nagbibigay ng pula o pink na kulay sa balat ng dragon fruit. Ito ay isang napakalakas na antioxidant. Mga kaibigan, ang diabetes ay sa esensya ay isang chronic inflammatory condition sa katawan. Ang mga free radicals ay umaatake sa mga cell na nagiging sanhi upang maging resistant ang mga cell sa insulin. Sa klinika, ito ay parang isang team ng mga cleanup crew na naglilinis ng mga free radicals, lumalaban sa pamamaga, pinoprotektahan ang inyong pancreas,
at tumutulong sa inyong insulin na gumana ng mas epektibo. Marami ng pag-aaral sa mga respetadong medikal na journal na ilalagay ko ang pangalan dito para sa inyong sanggunian. Ipinapakita na ang pagdaragdag ng pectin at beta-cyanin mula sa halaman ay nakatulong na makabuluhang mabawasan ang HbA1c na ang average blood sugar index sa loob ng 3 buwan pagkatapos lamang ng 8 linggo ng paggamit. Nakikita ninyo, isang balat na itinapon ay naglalaman ng 2 sandata. Una, pinipigilan ang asukal na pumasok sa dugo. At pangalawa, nagre-repair ng katawan mula sa loob. Ang pagtalakay sa Western medicine ay maaaring medyo komplikado, medyo mahirap, ngunit huwag kayong mag-alala. Noong araw, alam na ng ating mga ninuno ang paggamit ng balat na ito kahit walang makina. Kung ang Western medicine ay nakatingin sa pectin at beta-cyanin, ang Eastern medicine ay nakatingin sa temperament at taste. Ganito ang pagsusuri ng ating mga ninuno. Ang puting laman ng dragon fruit ay may cooling property. Kapag kumain ka ng sobra, madali kang magkaroon ng lamig sa tiyan. Ngunit ang balat sa loob ay may neutral property. Ibig sabihin, ito ay banayad, hindi mainit, at hindi rin malamig, at may bahagyang mapait na lasa sa dulo ng dila. Ang kapaitan na ito ang susi sa Eastern medicine. Ang kapaitan ay ang tannins na natuklasan ng Western medicine. Ito ay may epekto ng astringency sa mukosa. Ang astringency ay nangangahulugang pinapatibay nito ang mukosa ng bituka. Pinapabagal din nito ang proseso ng pagtunaw ng pagkain. Nakikita ninyo, sabi ng Western medicine, pinapabagal ng pectin. Sabi ng Eastern medicine, pinapabagal ng kapaitan. Parehong humahantong sa parehong resulta sa aking klinika. At mas mahalaga pa, mga kaibigan, sa Eastern medicine, ang diabetes ay tinatawag na wasting thirst disease. Ang ugat na sanhi ng wasting thirst ay karaniwang dahil sa spleen at stomach deficiency. Ibig sabihin, humihina ang ating digestive system. Kapag humihina ang spleen at stomach, hindi nito na ipoproseso o na i-metabolize ang pagkain. Ang pagkain na ating kinakain ay hindi nagiging enerhiya, ki, at dugo, kundi nagiging dampness phlegm. Ang dampness phlegm na ito ay ang kolesterol, fatty liver, at labis na asukal na lumulutang sa dugo. Mga kaibigan, ang balat ng dragon fruit na may neutral na katangian at mapait na lasa ay may epekto ng pagpapatibay sa spleen at pagtanggal ng dampness. Ibig sabihin, pinapalakas nito ang ating digestive system. Tinutulungan nito ang spleen at stomach na mas mahusay na iproseso ang pagkain. Pinipigilan nito ang pagbuo ng dampness phlegm sa pinagmulan. Kapag malakas ang spleen at stomach, ang ugat na sanhi ng wasting thirst disease ay nalulutas at ang blood sugar at cholesterol ay natural na magiging stable. Nakikita ninyo, kinikilala ng Eastern at Western medicine ang halaga nito. Hindi ito sabi-sabi kundi agham. Ngayon, mga kaibigan, pakinggan ninyo ang pinakamahalagang bahagi. Alam na maganda ito, ngunit kung mali ang paggamit, maaari itong maging nakakasama. Ituturo ko sa inyo ang detalyadong hakbang-hakbang na proseso. Unang hakbang, paano pumili at maghanda ng balat. Ito ay isang napakahalagang hakbang. Kailangan ninyong panoorin ito ng maigi. Kung mali ang gagawin ninyo, hindi ninyo makikita ang benepisyo at maaari pang makasama sa atay at bato. Ang pinakamalaking problema sa paggamit ng balat ay ang pesticide. Ang mga nagtatanim ng dragon fruit ay nag-spray ng pesticide sa labas ng balat. Kung kakainin natin ang laman, ayos lang. Ngunit ngayon ay gagamitin natin ang balat, kaya kailangan natin itong linisin ng maigi. Narito ang solusyon. Una, kung mayroon kayong pagkakataon, bumili ng organic na dragon fruit na nilinang ng walang pesticide. Pangalawa, kung bibili kayo ng ordinaryong dragon fruit sa palengke,
Huwag ninyo itong balatan kaagad pag-uwi. Kailangan ninyong ibabad ang buong prutas sa isang batya ng malabnaw na tubig alat sa loob ng 17 hanggang 20 minuto. Pagkatapos, hugasin ninyo ito at gamitin ang isang maliit na brush upang dahan-dahang kuskusin ang labas. Pagkatapos ay hugasan itong maigi sa ilalim ng umaagos na tubig. Kapag tapos na kayo sa hakbang na iyon, saka lang kayo magsisimulang magbalat. At narito ang pinakamahalagang tip sa pagbabalat. Nakikita ninyo, ang balat ng dragon fruit ay may 2 layer. Ang matigas na berdeng balat na may tinik sa labas at ang makapal na pink o pulang balat sa loob. Tatanggalin natin at itatapon ang matigas na berdeng balat na ito sa labas. Tanggalin ang berdeng balat, itatapon ang bahaging ito. Gagamitin lang natin ang laman ng balat sa loob na ito, ang makapal, malambot na pink na balat. Ito ang ating gamot. Siguraduhin ninyong may kaunting puting laman na nakadikit dito. Napakasarap kainin. At paalala, gamitin lamang kung kailan gagamitin. Huwag balatan ng maaga at ilagay sa refrigerator dahil mag-oxidize ito at mawawalan ng sustansya. At gaano karami ang sapat. Ayon sa rekomendasyon, kailangan ninyo lamang gumamit ng mga 50 hanggang 70 gramo ng sariwang balat araw-araw o mga 100 gramo lamang, huwag sobra. Inilalagay ko ang standard na dami sa screen upang madali ninyong matandaan. Kapag malinis na ang balat, paano ito lutuin? May isa pang hakbang. Pangalawang hakbang, Recipe 1, Dragon Fruit Peel Tea. Kapag dumating sila sa klinika, ang madalas na tanong sa akin ng mga pasyente ay, "Ngayon may balat na ako. Paano ko ito lulutuin?" "Doktor, sobrang hassle magluto. Tinatamad ako. Nauunawaan ko ang karunungan. Ang mga matatanda ay ayaw ng komplikado at magulong proseso. Heto ang pinakamadaling paraan sa mundo, gumawa ng pinakuluan na tsaa. Ang solusyon ay ito. Ang 50 gramo ng balat na iyon, hiwain ng maliliit na hibla. Mas maliit, mas maganda, upang mas madaling lumabas ang sustansya. Pagkatapos, maghanda ng isang insulated na thermos. Isang maliit na thermos. Ilagay ang lahat ng hiniwang balat ng dragon fruit sa thermos. Pagkatapos, pakuluan ang isang takure ng tubig hanggang 100 degrees Celsius. Ibuhos ang 500 ml o mga 2 baso ng tubig sa thermos. Takpan agad. I-brew ito tulad ng pag-brew ng tsaa sa loob ng 15 hanggang 15 minuto. Pagkalipas ng 15 minuto, ibuhos sa baso. Magkakaroon kayo ng isang napakagandang light pink na tsa. Ang lasa ay banayad, bahagyang mabango, at hindi mahirap inumin. Kailan ito inumin? Ang pinakamagandang oras para inumin ay 30 minuto pagkatapos ng almusal. Ginawa ito ng aking pasyente. Kapag kumain kayo ng kanin, makakatulong ito upang harangan ang asukal mula sa tanghalian. Napakagaling, hindi ba? Noong dumating siya sa akin, maraming nagtanong, "Doktor, hindi ko mainom ang lasa nito. Gusto kong kainin ito bilang ulam. May iba pa bang paraan?" "Oo, mayroon." Pangatlong hakbang, Recipe 2, Sautéed o soup. Kung ang tsaa ay para sa pag-inom, maaari rin nating gamitin ito bilang gulay, isang ulam. Pag-aralan ang benepisyo. Kapag sinauted o niluto mo ito, ang pectin fiber ay lumalabas, ginagawang malapot ang ulam, at nakakatulong itong makaramdam ng busog ng mas matagal. At ang mga taong may diabetes na nakokontrol ang gutom at kumakain ng mas kaunti ay nanalo na ng 50% uncomfort. Ngayon, ibabahagi ko ang paraan. Gamitin din ang balat na iyon at hiwain din ng pahaba. Alam niyo ba? Recipe 1, Sautéed Dragon Fruit Peel with Garlic. Igisa ang bawang hanggang mabango. Mas maganda kung gumamit ng peanut oil, sesame oil, o olive oil. Pagkatapos, ilagay ang balat ng dragon fruit,
Easter fry ng mabilis sa mataas na apoy. Lagyan ng kaunting asin at paminta, iluto ng 2 hanggang 3 minuto. At tapos na. Ang ulam ay malutong at masarap. Napakasarap kainin kasama ng kanin, lalo na kung brown rice. Ang kuwento na ito, Recipe 2, Dragon Fruit Peel Soup. Kung ayaw ninyo ng sautéed, gawin ninyong sabaw. Gumawa ng sabaw ng gulay o sabaw ng gulay na may gata, lagyan ng mushroom, tofu, at sa huli, ilagay ang hiniwang balat ng dragon fruit at timplahan, pakuluan ng 1 minuto. Pagkatapos ay patayin ang apoy. Huwag lutuin ng masyadong matagal. Mga kaibigan, mawawalan ito ng sustansya at magiging malambot. Hindi masarap para sa mga mahilig sa vegetarian o sawa na sa karne at isda. Hinihikayat ko kayong subukan ang ulam na ito. Ito ay parehong masarap na ulam at gamot na makakatulong na pababain ang blood sugar at kolesterol. Pero mga kaibigan, totoo ang sinasabi ko, marami ang nakakarinig nito at sa sobrang galing, ginagawa agad, ngunit nagkakamali sa ilang bagay na hindi nila alam at napakadelikado nito. Bilang doktor, kailangan kong bigyan kayo ng maingat na payo sa sumusunod na bahagi. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng video, pakiusap. Pakinggan ninyo ng maigi ang bawat salita. Kung tama ang paggamit, ito ay gamot. Kung mali ang paggamit, ito ay nakakasama. Karaniwang pagkakamali, numero 1, labis na paggamit. Marami sa inyo ang nakakakita na napakaganda nito. 1 termos sa umaga, 1 termos sa tanghali, 1 termos sa gabi. Kinakain na kapalit ng kanin, iniinom na kapalit ng tubig. Tulad ng sinabi ko, ang balat ng dragon fruit ay may cooling property. Sa Eastern medicine, ito ay tinatawag na cold property. Kung gagamitin ninyo ng sobra, magdudulot ito ng lamig sa tiyan, hihina ang spleen at stomach, maududulot ng bloatedness, indigestion, at ang pinakamasama ay pagtatae. Wala pa ang benepisyo, napinsala na ang digestive system, ang tamang paraan. Gumamit lamang ng maximum na 50 hanggang 70 gramo ng sariwang balat bawat araw at 1 beses lang sa 1 linggo, 3 hanggang 4 na beses lamang. Kakainin natin, magpapahinga, kakainin, magpapahinga upang maabsorb at maiayos ito ng katawan at hindi gagamitin araw-araw. Karaniwang pagkakamali, numero 2, paggamit kapag gutom. Ito ay isang nakamamatay na pagkakamali. Marami sa inyo ang nag-iisip na inumin ito kapag gutom para malinis ang bituka at mas mahusay ang pag-absorb. Mali iyan. Ang pectin at ang aktibong sangkap sa balat ay napakalakas na nagpapababa ng blood sugar. Kung iinumin ninyo ito kapag gutom, biglang bababa ang blood sugar ninyo, magkakaroon kayo ng hypoglycemia. Sa oras na iyon, mararamdaman ninyo ang malamig na pawis, mabilis na tibok ng puso, panghihina ng kamay at paa, at pagkahilo, napakadelikado nito. Maaari pa kayong mawalan ng malay. Ang tamang paraan, laging inumin 30 minuto pagkatapos kumain. Uulitin ko, 30 minuto pagkatapos kumain. Maraming uri nito upang harangan ang asukal sa susunod na pagkain at hindi ito gawing simple. Narito ang aking mapa ng mga pagbubukod at mga pagpapabuti. Ibig sabihin kung sino ang hindi dapat gumamit nito. Unang grupo, mga taong may pagtatae o may mahina at malamig na spleen at stomach. Mga taong madalas giniginaw at sumasakit ang tiyan kapag kumakain ng kakaibang pagkain. Mga taong may mababang blood pressure dahil ang balat ng dragon fruit ay nakakatulong din na pababain ng bahagya ang blood pressure. Ang mga taong may mababang blood pressure na gagamit nito ay madaling mahihilo. Ikatlong grupo, mga buntis o nagpapasuso. Ang grupong ito ay sensitibo, kaya kailangan nilang kumonsulta sa doktor
sa klinika. Dalawang senyales ng pagtigil. Senyales 1, nagsisimulang makaramdam ng lamig sa tiyan, bloatedness, o hirap sa pagtunaw, uminto. Senyales 2, nakakaramdam ng mga senyales ng pagbaba ng blood sugar, nanginginig, huminto, at kumain agad ng isang candy. At panghuli, ang bawal na lugar, ang maling pagkakaintindi sa pagpapabuti. Kailangan kong sabihin ng malinaw na ito ay isang herbal na gamot, isang nakakasuportang pagkain. Ito ay mabuti. Ito ay siyentipiko. Ngunit hindi ito isang milagrong gamot na kapalit ng Western medicine. Kailangan pa rin ninyong inumin ang inyong gamot sa diabetes. Kailangan pa rin ninyong mag-inject ng insulin kung mayroon, ayon sa reseta ng doktor. Huwag na huwag kayong makikinig sa sinumang magsasabing, kainin mo ito, at itapon ang gamot sa Western medicine, dahil sasarilihin ninyo ang kapahamakan. Kanina, pinag-uusapan natin ang balat. Kaya ang tanong ay, paano naman ang laman ng dragon fruit? Maaari bang kumain ng laman ang mga taong may diabetes? Ito ang nakakagulat na katotohanan na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang laman ng dragon fruit, lalo na ang puting uri, ay may napakababang glycemic index. Ang glycemic index nito ay humigit kumulang 48 hanggang 52. Ibig sabihin, nasa grupo ito ng mga pagkain na ligtas para sa mga taong may diabetes. Matamis ito, ngunit ito ay tamis mula sa fructose. At may kasama itong maraming fiber sa mga maliliit na itim na buto. Kaya hindi ito nagpapataas ng blood sugar nang biglaan tulad ng iniisip natin. Kung tatanungin ninyo ako, paano ito kainin? Maaari ninyong kainin ang laman ng dragon fruit, ngunit sa dalawang kondisyon. Kainin sa tamang dami, isang kapat lamang ng isang maliit na prutas bawat pagkakataon, hindi kalahati o buong prutas ng sabay-sabay. Kumain sa tamang paraan, kainin ng direkta, nguyain, at huwag i-juice. Kapag ni-juice ninyo, itinapon ninyo ang lahat ng fiber at ang asukal na lang ang natira. Kapag ininom ninyo, tataas ng mabilis ang blood sugar ninyo. Kaya ano ang pinakamatalinong paraan para gamitin? Pagkatapos ng 30 minuto ng pagkain, uminom kayo ng isang baso ng dragon fruit peel tea. Sa merienda, mga 9 ng umaga o 3 ng hapon, kumain kayo ng isang kapat ng dragon fruit. Nakikita ninyo, ginamit natin ang 100% ng halaga ng dragon fruit, walang itinapon. Ang mensahe ko ay walang nilikha ang kalikasan na walang silbi. Hindi lang natin alam kung paano gamitin. Malamang, napapaisip kayo ngayon kung gaano karaming ginto ang itinapon ninyo sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, sama-sama nating balikan ang 4 na pinakamahalagang bagay na dapat tandaan. Medyo mahaba ang araw na ito. Hayaan ninyong ibuod ko ang 4 na bagay na dapat tandaan upang masanay sa dragon fruit. Una, sa paghahanda, kailangan pumili ng malinis na balat, ibabad sa tubig alat ng 10 minuto, at gamitin lamang ang balat sa loob. Pangalawa, sa dami, gumamit lamang ng 50 hanggang 70 gramo ng sariwang balat, mga isang kapat ng prutas, gumamit ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, huwag labis, para sa ginseng. Pangatlo, sa oras, ito ang susi, laging gamitin 30 minuto pagkatapos kumain, huwag na huwag gamitin kapag gutom. Pang-4, sa target na grupo. Ang resipe na ito ay lalong mabuti para sa mga pasyente ng diabetes na may mataas din na kolesterol dahil ang pectin fiber na ito ay naglilinis din ng masamang kolesterol at taba sa dugo. Sino sa inyo ang nakasubok na ng balat ng dragon fruit o nagdesisyon na subukan pagkatapos marinig ang sinabi ko? Pakiusap, mag-iwan ng numero 1 at ang inyong karanasan sa comment section. Mga minamahal kong kaibigan, ang aking paghuhusga pagkatapos ng 35 taon sa propesyon ay ang diabetes ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot
ay kapag hindi natin naiintindihan ang ating katawan. Nakakatakot ay kapag naniniwala tayo sa mga walang basehang sabi-sabi. Nakakatakot ay kapag natatakot tayo sa mismong mga masustansyang pagkain sa paligid natin. Sa pagtatasa, ang isang murang balat ng dragon fruit na itinuturing na basura pa nga, ngunit kung naiintindihan natin ito at gagamitin ng tama, makakatulong ito sa inyo na makatipid ng maraming pera sa gamot at mamahaling suplemento. Ang solusyon ay nasa inyong kusina. Naniniwala rin tayo na, kaya ako, hinihikayat ko kayo na kumilos, isang misyon na CTA. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, pakiusap, tulungan ninyo akong i-click ang share button, ipadala ito sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa sinumang may diabetes, may mataas na kolesterol na hindi pa nakakaalam ng paraan na ito, upang lahat ay makapamuhay ng masaya at malusog sa sakit. Iyan ang misyon ng channel ng Senior Blood Sugar. Bago matapos, gusto kong tanungin kayo sa pagitan ng dalawang resipe, ang dragon fruit peel tea at ang sautéed o soup na dragon fruit peel. Alin sa tingin ninyo ang mas madaling gamitin para sa inyo? Pakiusap, mag-comment sa ibaba para malaman ko at ng lahat sa susunod na video. Ibabahagi ko ang paksang 5 murang gulay sa palengke na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakapaglinis ng mga ugat na mas mabuti pa kaysa sa fish oil. Pakiusap, i-click ang subscribe at i-on ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang mahalagang video na iyon. Ako si Dr. Renato Bagani. Salamat sa pakikinig. Sana kayong lahat ay maging malusog